Sa kaibut-ibutan ng Pilipinas, isang higante ang nagigising. Ang Bulkang Kanlaon, isang maringal na tuktok na nakatindig sa isla ng Negros ay gumising na mula sa pagkakatulog. Ang bundok na pinagmumulan ng buhay at kagandahan sa loob ng maraming siglo, ngayon ay nagpapaalala sa atin ng hilaw na kapangyarihang nakatago sa loob ng daigdig. Ang kamakailang pagsabog nito ay nagsisilbing isang babala, isang patunay sa pabago-bagong puwersa na patuloy na humuhubog sa ating planeta. Pinagmamasdan natin ang bundok. Ang mga dalisdis nito ay nababalot ng luntiang halaman, tila payapa mula sa malayo. Ngunit sa ilalim ng tahimik na anyo na ito, isang simponya ng aktibidad ng seismic ang nangyayari. Nanginginig ang lupa, isang palatandaan na sa kaibuturan ng nag-aalab na puso ng bulkan, ang tunaw na bato ay umaagos at umiikot. Hindi ito panahon para sa pagiging kampante, ito ay panahon para sa pagbabantay. Alam na alam ng mga tao sa isla ng Negros ang dalawahang katangian ng Kanlaon. Ito ay parehong nagbibigay buhay at tagapagbalita ng pagkawasak. Habang sinusubaybayan ng mga siyentipiko ang bawat galaw nito, ang komunidad ay nananatiling alerto, handang tumugon sa anumang senyales ng panganib. Ang paggising ng Kanlaon ay isang paalala sa hindi mahulaan na kapangyarihan ng kalikasan at ang katataganan ng mga taong nabubuhay sa anino nito. Ang mismong lupa sa ilalim ng Kanlaon ay pumipintig na may nakakabahalang ritmo, isang banayad ngunit patuloy na paalala ng mga puwersang nagkukubli sa ilalim. Ang mga siyentipiko, gamit ang mga sensitibong instrumento, ay nakapagtala ng nakababahalang 21 lindol sa bulkan nitong mga nakaraang araw. Bawat lindol, isang patunay sa lumalaking kaguluhan ng bundok, ay nagpapadala ng mga alon ng pag-aalala sa komunidad ng mga siyentipiko. Ang mga pagyanig na ito, parang tibok ng puso na lumalakas, ay nagpapakita ng isang malinaw na larawan, ang Kanlaon ay hindi mapakali. Nanginginig ang lupa, sumasalamin sa panloob na kakaguluhan ng bundok. Huminga ang bundok, naglalabas ng nakaimbak na enerhiya sa isang dramatikong pagpapakita ng abo at usok. Ang makapangyarihang pagbuga na ito ay isang malinaw na paalala sa hilaw na kapangyarihan ng kalikasan. Isang kulay abo na usok, na umaabot sa taas na 150 metro, ang umaakyat mula sa bunganga, isang nakikitang paalala ng mga puwersang gumagana. Ang matayog na haligi ng abo na ito ay kapwa nakakabighani at nakakatakot. Hindi nakikita ng mata, ngunit parehong nakababahala ay ang paglabas ng sulfur dioxide, isang masangsang na gas na bumubuga sa bilis na 5,037 tonelada. Ang gas na ito, bagaman hindi nakikita, ay nagdudulot ng malaking banta sa kapaligiran at kalusugan ng tao. Hindi lamang ito mga estatistika. Ang mga ito ay mga babala, isang wikang dapat ting matutunang intindihin. Malinaw ang mga senyales at ang mensahe ay apurahan. Nagsasalita ang Kanlaon at dapat tayong makinig. Ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PIVO-LCS, ay naglabas ng Alert Level 3, isang malinaw na indikasyon na ang panganib ay malayo pa sa pagtapos. Nananatiling delikado ang sitwasyon na may posibilidad ng biglaan at marahas na pagsabog. Ang Level 3 ay nangangahulugan ng magmatic unrest, isang estado kung saan ang magma ay aktibong gumagalaw sa ilalim ng lupa. Isang technical na termino nagkukubli sa totoong banta ng mapanganib na pagsabog. Ang antas ng alertong ito ay hindi basta-basta inilalabas at nagpapahiwatig ng malaking panganib sa mga kalapit na komunidad. Hindi ito ang unang pagsabog ng Kanlaon kamakailan lamang. Ang bulkan ay may kasaysayan ng aktibidad na nagpapanatili sa mga residente at siyentipiko na alerto. Noong Disyembre 2024, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa rehiyon na nagdulot ng laganap na pag-aalala at paggagambala na nagtulak sa PIVOLCS na itaas ang alert level mula 2 hanggang 3. Ang mabilis na pagtaas ay nagbigay diin sa hindi mahulaan na katangian ng aktibidad ng bulkan. At ilang buwan bago iyon, noong Hunyo, isa pang pagsabog ang nagpadala ng napakalaking usok na 5,000 metro sa kalangitan na binalot ng abo ang mga nakapaligid na lugar. Ang mga pangyayaring ito ay nagsisilbing paalala sa pabago-bagong katangian ng Kanlaon, isang puwersa na kayang baguhin ang buhay sa isang iglap, isang puwersa na humihingi ng ating respeto at patuloy na pagbabantay. Ang buhay sa anino ng isang aktibong bulkan ay nangangailangan ng maingat na balanse, paggalang sa kapangyarihan ng kalikasan habang umaangkop sa hindi mahuhulaan nitong ritmo. Isang permanenteng danger zone na 6 na kilometro ang nakapalibot sa tuktok ng Kanlaon,
Isang malinaw na paalala na ang bundok na ito ay nangangailangan ng malawak na espasyo. Naglabas ng mga abiso sa paglikas ang mga autoridad. Hinihimok ang mga nasa loob ng danger zone na lumikas para sa kaligtasan. May mga paghigpit sa paglipad dahil ang kalangitan malapit sa bulkan ay tinuturing na mapanganib para sa trapiko sa himpapawid. Ang rehiyon ng Negros Oriental ay idineklara sa ilalim ng State of Calamity, isang malungkot na deklarasyon na sumasalamin sa bigat ng sitwasyon.